Alam niya kung kailan yayabong ang dahon, kung kailan mamumunga at mamumulaklak, at kung kailan maglalagas. At kahit sa kanyang kamatayan ay hindi nawawalan ng silbi ang puno. Ang kanyang katawan, kung hindi pinakikinabangan ng tao, ay naging tahanan ng sari-saring mga kabuti, insekto at iba-iba pang mga hayop at halaman. At kahit sa kanyang kabulukan ay pinatataba pa rin niya ang lupa. Pero kamangha-mangha mga kapatid, sabay nakababahala rin kung gaano kadali sa atin na putulin ang isang bagay na hinubog at binuo ng maraming taon. Sa ating kwento ngayon, isang binatang kasapi ng grupo ng mga illegal loggers ang makakadinig ng misteryosong boses. Isang boses na nangingibabaw sa gitna ng malakas na kahol ng mga demotor na lagari. At para kay Naldi, may nais ipabatid ang tinig na ito. Ito ba'y babala? Sila ba ay maniniwala? Yan ang ating malalaman mga kapatid sa Sana Lord. Dahil atin na pong sisimula ng kwentong sinulat ni Didit Tanhuak yung Marasigan ngayong Lunes ng Hiwaga at Kababalaghan. Ito na po ang Sinabi ng Gubat. Wala ka naman talagang ambisyon na Naldi. Ay, nakainom ka na naman, tay. Ako na naman ang pinagdidiskitahan nyo. Tinabahan ka lang magaling. Tanim ka ng tanim. Magkano lang ang kikitain mo sa mga gulay na ito? Samantalang kung sasama ka sa grupo ni Melencio, mas malaki na sahod, madali pa ang trabaho. Tatay. Inirekomenda kita sa kanya. Kailangan bukas na bukas, ha? Bumunta ka doon sa pasilungan kung saan sila nagkikita-kita bago umakyat sa bundok. Pero tatay... Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Naldi. Sa pagiging chainsaw operator, aasensyo ka. Makapagbibigay ka pa sa akin ng extra. Yan. Gusto niyo lang pala ng pangtoma Ay, natural. Para sana't naging anak kita. Kung hindi ka man lang makapag-abot sa akin kahit man lang isang pang... Alam mo na. Ay! Pero hindi ba delikado ang pagiging chainsaw operator? Ang sabi ni tatay na pag-aaralan naman daw eh. Paano ang lisensya? Ang alam ko, kailangan mo ng lisensya para ron. Si Mang Melencio raw ang bahala. Isa pa yan. Balita ko, wala namang permit ang grupo nila. Uso naman dito sa lugar natin ang hindi nagpapaalam sa munisipyo. Pero Naldi... Letty, gusto ko rin umasenso tayo. Isa pa, nag-aaral lang 2 sa 3 nating anak. Naisip-isip ko rin, siguro, tama si tatay. Subukin ko namang umiba ng hanap buhay. Baka sakaling mag-iba rin ang ating kapalaran. Oh, naninigarilyo ka na naman. Itigil mo muna yan, Naldi, at nasa harap tayo ng pagkain. Ano ba naman? Alam mo naman pagising ko sa umaga, ito na ang hinahanap ng katawan ko eh. Ay, naku. Puro sarili mo lang iniisip mo. Paano naman kaming ayaw ng amoy ng usok niyan? Oo nga po, tatay. Nakakahilo po yung amoy. Kung ayaw mong itigil yan, doon ka manigarilyo sa labas at nang kami naman ang makapag-almusal ng maayos. Siya. Sige na. Nay, bakit po ganun si tatay? Parang pareho na sila ni Lolo Pepot. Ano pa nga ba, anak? Siguro, ganun talaga.
Kung anong nakikita sa magulang, ginagaya ng anak. Ay, ako po, Nay. Hindi ako maninigarilyo. Ang baho-baho ng usok eh. Hindi po ba inaamoy ni Tatay? Ewan ko ba sa kanya? Sayang nga yung perang ibinibili ng sigarilyo eh. Kaya kayo, Heidi, Cheche at Nilo, huwag niyong gagayahin ng tatay niyo, ha? Sayang ang pera at magkakasakit pa kayo. Opo, Nanay! Mga kasama, tigil na muna sa pagputol ng puno, ha? Pahinga muna at may dala akong papainit. Lagyan nyo! Ayos! Laban, boss! Okay, tara! Ay, naka. Ay, ang hirap naman, oh. Alam ko namang dapat kong itigil ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, pero paano ko ba gagawin yun? Dito sa trabaho ko bilang chainsaw operator, palagi ang inuman at paninigarilyo. Pag umiwas ako, kakantsawan naman nila ako. Kailangan makisama ako, pero kami naman ni Leti ang mag-aaway pagdating sa bahay. Ay, Nalde! Sir! Halika mo na rito, bitawan mo na yung chainsaw. Nag-upo ka na kami lahat dito, ano ba? Halika na! Ay, oo, sir! Pupunta na ako dyan! Oo, tay. Bahala ka na sa halagang yan, ha? Uy! Ayos to. Ito yung sinasabi ko eh. Ngayon, may naiaabot ka sa akin. May panggastos ka pa rin para sa pamilya mo. Kaya nga ho, tama kayo. Ay, magpainom ka naman dyan. Teka, binigyan ko na kayo ng pera, hindi ba? Sa akin lang to eh. Balita ko pa na yung painom ni Melencio kapag nagbibreak kayo sa pagputol ng puno. Ay, hindi naman panay, tay. Pakunti-kunti lang, para lang ganahan magtrabaho yung mga kasamahan ko. Mahirap namang malasing kami habang namumutol ng puno. Kung sa bagay. Pero ngayong bagong sweldo kayo, baka pwedeng painumin mo naman ako. Tatawagin ko yung mga kumpare ko. Ay, naku, Leti. Ibang klase din naman yung biyenan mo, ha? Matapos kumbinsihin si Naldi na sumama kina Melencio, eto, at magkasundo na silang mag-ama pagdating sa inuman. Abay, dati naman walang bisyo yung asawa mo, hindi ba? Yan na nga ang madalas naming pinagtatalunan, Kurita eh. Mas mabuti pa nung nagtatanim-tanim lang kami. Oo nga't maliit lang ang kita namin nun, pero wala naman siyang bisyo. Wala kaming pinagtatalunan nun. Paliwanagan mo si Naldi. Bumalik na lang kamo siya sa pagtatanim ulit. Kaysa naman ganito, nauubos sa inuman at sigarilyong pinaghirapan niyang kitain. Gawin ka naman, babagsak ang troso! Kaliwa! Walis ka dyan! Malapit na pumunta! Babagsak na mo! Bakit niyo to ginagawa? Ha? Ano yun? Naldi! Ba't ka tumingin, oy? Baka mahagit ka dyan ang puno! Walis ka dyan! Oy, Naldi! Narinig niyo ba yun? Akalin! May nagsalita, babae! Boses ng babae! Wala kami naririnig dito! Ha? Ituloy mo na yung pagputol dyan! Bilisan mo! Para makalis tayo dito! Sige na! Bawat puno ay may kapalit na buhay. Ha? Sino ba yun? Parang ako lang nakakarinig sa kanya.
Oh, ganito ha. Kapag nabenta natin yung mga puno na itumba, malaki na naman ang ating paghahati-hatian. Matutuwa yung mga customer natin. Tulungan mo ko. Ha? Ang tinig na yun. Narinig ko na naman. Narinig niyo ba yung narinig ko? Ano narinig? Ano yun, Aldi? Ano ba yung tinatanong-tanong mo sa amin, ha? Boses ng babae, humihingi ng tulong. Bay, nagugutom ka lang yata eh. Malapit na maluto yung sinaing. Makakakain ka na rin, ha? Manigarilyo ko muna. Ilang minuto na lang, titigil na yung naririnig mong yan. Ay, nako. Tatay, hindi po kayo aakyat sa bundok ngayon? Ay, hindi muna anak. Malakas ang ulan eh, mahirap umakit sa bundok. Dito lang muna tayo sa bahay. Hindi ka na rin muna papasok sa eskwela, ha? Tiyak, maputik yung daan. At hindi ka rin makakatawid sa ilog. Teka nga, isasara ko na lang ang bintana at lumalakas na ang hampas ng hangin at ulan eh. Naldi, narinig mo ba yun? Parang kumukulog na hindi maintindihan. Eh, baka nga kulog lang. Ikaw uulan lang, hindi ba? Baka uulan ulit. Pero bakit ganun ang tunog? Parang nanggagaling sa bundok. Eh, mabuti pa silipin ko. Lalabas lang ako ng bahay ha. Dito lang kayo ng mga bata. Huwag ka na kayang lumabas, Naldi. Natatakot ako sa ingay ng narinig natin eh. Baka kung ano mangyari sa'yo. Iba talaga yung dagundong na narinig natin eh. Galing sa bundok. Huminto na ang ulan pero ang ingay ng naririnig ko. Galing sa bundok eh, may umaagos. Tayo mga puno at bato. Putik ang umaagos. Lupa na naging putik. Baka umabot sa bahay namin. Ano ko? May lalaki! Natangin siya na umaagos na putik. Pero may trosong gumugulong dito sa may ng pag-agos ng putik. Ako hindi! Hindi! Tatamaan siya! Nagulungan siya ng troso. Kailangan punta ako siya pero paano? Baka naman ako tamaan ng pumahamak. Kinuha na ng kamag-anak niya yung bangkay. Ang sabi nga nung taga-barangay, kagrupo daw ni Melencio yung nadaganan ng troso? Nawa ko, Rita. Kasamahan namin siya. Tinatali niya siguro yung mga pinutol naming puno eh. Umulan kanina ng malakas pero hindi niya nakita yung pag-agos ng putik galing sa bundok. Delikado pala talaga ang ginagawa niyo. Tumigil ka na kaya, Naldi. Pero Letty, mas maganda ang kita ko sa pagiging chainsaw operator. Pero illegal ang trabaho niyo, Naldi. Ano mang oras pwede kayong maaresto? Isa pa yan. May kapit na politiko naman daw si Mang Melencio eh. Wala kaming dapat alalahanin na may pipigil sa operation niya. O may makialam sa amin, hindi pwede mangyari yun. Kahit na. Sana makinig ka naman sa akin. Hindi mo kailangan sundin palagi ang tatay mo. May sarili ka ng pamilya na kailangan mong isipin. Okay. Tigil, ha? Dito, matatas ang puno rito. Pwede tayong pumuto ng 2 o 3, ha? Sige, ihanda ko ng chainsaw. Okay. O kayo, magbantay kayo kung may makikialam sa atin, ha? Okay! Okay.
Parang walang namatay nung kagrupo si Melencio. Kamamatay lang nung kasama namin pero ngayon, balik agad sa pagbutol ng puno. Hoy, Naldi, bakit nakatunga ka pa dyan, ha? Eh, kinakabit ko lang ho yung kailangan kong gamit. Ay, bilisan niyo mga kilos. Bilis! Uy, ano yun? Bakit umangin na malakas? Ang gubat na ito ay aming tahanan. Sinabi ko na sa inyo, sa bawat puno, buhay ang kapalit. Boss Melencio! Narinig mo yun? Yung babae, may narinig ulit ako. Ay, Naldi, hindi na nakakatawa yung mga biro mo. Tama na yan, wala kami naririnig na boses ng babae. Ano ba? Pero boss, ang bawat puno na mapuputol na raw may buhay na kapalit. Ay, alam mo, alam mo kulang ka lang sa toma, ha? Umpisa na natin ang trabaho. Para maaga pa tayo makapagsimula dyan sa inuman at namatigil ka na. Ayos ba, mga kasama? Kailangang makinig kayo. Nagsimula na ang paniningil. Paniningil? Anong paniningil? Bakit ako lang ang nakakarinig sa'yo? Ang mga puno ang aming buhay. Kapag nagpatuloy ang pagputol, magpapatuloy ang paniningil. Hindi ko maintindihan. Hindi sila maniniwala sa akin. Anong paniningil ang sinasabi mo? Sino ka ba? Magpakita ka sa akin! Ngayon, anak, ipaliwanag mo nga sa akin. Ano ka ba yung naririnig mo? Tay, yun na nga ho. Sabi nung babae, sabihin ko raw sa kanila na itigil na ang pagpuputol ng puno. Ang puno daw buhay sa gubat. Bawat puno daw may kapalit din na buhay. Hindi ko talaga maintindihan Hindi rin kita maintindihan Tapos sinabi pa niya na nagsimula na raw ang paniningil. May utang naman pala Ay. Awa ngayon. Ay, narinig mo ba yung babae? Doon lang naman sa bundok. Kapag ginagamit ko yung chainsaw para pumutol ng puno, ayun, doon ko siya naririnig. Teka naman tayo, ba't naman tuwan-tuwa kayo? Ano ba yun? Alam mo, palagay ko lasing ka na, anak. Hindi ba nagiinuman din kayo doon sa bundok? Hindi po, tay. Ano? Hindi ako tumatagi nung oras na narinig ko yung boses na yun. Kalimutan mo na yan, Alde. At huwag mong sasabihin ulit yan, ha? Kahit kanino. Lalo na kay Melencio. Baka tanggalin ka niya sa grupo. Baka isipin niya, may sira na yung tok-tok mo. Pero, paano naman ho yung billing nung naririnig kong tinig? Dapat raw na itigil na yung pagputol ng puno at naniningil na sila. Ay, tama na yan. Imahinasyon mo yan ha? Malakas ang hangin sa bundok, baka akala mo, ha? Yun na napapagkamala mo nagsasalita. Pero hangin lang pala, ha? Yung mga puno itinumba, mapapalitan din yan. May tutubo bago puno. Yun ang katotohanan. Hindi mauubos ang puno. Nakipag-inuman ka na nga kina Melencio. Pagbaba mo pa rito, nag-inuman pa kayo ng tatay mo. Ano ba naman yung ginagawa mo, Naldi? Sige na, Lady. Naantok na ako Bukas na tayo mag-usap. Sana lang, pag-isipan mo yung ginagawa mo. Nung bago tayo nagsasama, ang dami mong pangarap. Kesyo, bawat sentimong kikitain natin, gagamitin natin para sa kinabukasan ng ating mga anak. Na hindi ka tutulad sa tatay mong lasenggo at mabisyo. Pero ano tong ginagawa mo, ha? Letty, sabi bukas na tayo mag-usap Pwede ba matulog muna tayo? Nagbago ka na, Naldi. Hindi na ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Ha? Oo, Letty. Uy, ano ba naman yan? Saan ka pupunta? Matulog na sabi tayo Matulog ka mag-isa mo. Dito ako sa tabi ng mga bata matutulog.
Puno, pasensya ka na ha. Kailangan ko lang gawin ito. Trabaho lang. Wala sanang personalan. At kung sino man yung tinig na nakikipag-usap sa akin, pwede ba? Huwag mo na akong kausapin. Mapagkakamala na akong baliw eh. Psst, oy, Naldi. Kausap mo na naman yung Puno. Ay, boss, sorry. Ay, grabe talaga to si Naldi, oh. Kung ano-ano yung kinakatakutan mo eh. Hindi totoo yung laman lupa. Ang nuno sa punso, wala lahat yan. Lalo na yung diwata sa gubat. Sige na, simulan ulit ang trabaho. Lusa mo! Ito na. Puno, huwag kang magagalit sa akin ha. Puputulin na kita. Uy, may umihila sa akin! Umihila! Hinihila ako! Ay! Huwag kang lumapit kay Naldi! Hawak niya yung chainsaw! Huwag kang lalapit! Tulong! May umihila sa akin! Pinipindot kay Jason para tumigil pero hindi! Naldi! Tumigil! Patayin mo yung chainsaw! Tunakabahan si Kiko! Patayin mo! Patayin mo yung chainsaw! Hindi! Wala akong kasalanan! Kung saan siya lumapit sa akin eh! Kung saan siya lumapit doon sa chainsaw, nakita niyo naman lahat, di ba? Kumagat na sa puno yung chainsaw, pinilit ko yung pahintuin, pero ayaw tumigil! Maniwala kayo, sinubukan ko naman eh! Pero patuloy siyang lumapit! Nakakapangilabot. Nahati yung katawan niya sa tindi ng tama niya. Mas Malencio, ayoko makulong, wala po akong kasalanan! Hindi ka makukulong. At lalong walang dapat makaalam na nangyari kay Kiko. Bakit? Hindi ba natin to sasabihin sa pamilya niya? Naldi, illegal tayong pumuputol ng puno dito sa bundok. Kapag pinaalam natin sa kanila na nangyari ito, magkakaroon ng investigasyon. Malalaman ng mga pulis na illegal loggers tayo. May imbestigan pati tayo. Malalagay sa alanganin ng protector natin. Pero si Kiko, patay na si Kiko! Alam ko, patay kung patay. Wala na tayong magagawa. Ililibing natin siya. At kayo, ha? Kayo! Walang sino man sa inyo magbabanggit sa kahit kanino tungkol sa nangyari kanina. Naintindihan niyo? Sige. Paano to? Musta na lang ba natin nililibing si Kiko? Oo, Naldi. At kapag hinanap siya ng pamilya niya, ang isasagot lang natin, umalis siya at hindi na muli nagpakita sa atin. Malinaw? Ha? Malinaw ba? Opo. Sige, sir. Boss Malencio, yung boses ng babae, yung sinasabi niyang bawat puno may kapalit na buhay na maniningil na sila, boss, baka ito na yun. Tumigil ka na, ha? Baliw ka na talaga eh. Ayoko na marinig yung mga kwento mong yan tungkol sa boses ng babae na puro ka boses. Walang babae sa mga kasama natin. Puro tayo lalaki rito. At kung totoo yung boses na naririnig mo, hamunin mo siya magpakita sa atin. Saka lang ako maniniwala na may maligno dito sa bundok. Nagbili ng tatay mo. Pagbaba mo raw galing sa bundok, dumaan ka raw sa bahay niya. Hayaan mo siya. Kapag hindi ka pumunta ron, magagalit yun sa akin. Sasabihin niya, hindi ko binanggit sa iyo ang bilin niya at... Oh, Naldi, bakit ba parang tulala ka? Hindi. Huy, Pagod lang ako. Sige, matutulog muna ako. mabuti pa nga. Siguro, yayayain ka lang ulit uminom ng tatay mo na yun. Hindi na ako dapat sumama sa grupo ni Melencio. Yan na nga noon pa yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Letty, tsetsempo lang ako. Kakalas na ako kay Melencio. Ay, naku, mabuti naman. Alam mo, sa totoo lang, Naldi, tuwing nasa bundok ka, kakaba-kaba ang dibdib ko. Baka may aksidenteng mangyari at isa ka pa sa... Wag! Kung mo itutuloy yan! Ayoko nag-iisip pa ng ganyan. Walang mangyayaring masama sa akin, Letty. Wala! Maghapong makulimlim ah.
Okay, ganito bukas hindi na muna tayo aakyat dito sa bundok pahinga muna. Abo, Boss Melencio. Oh, sige na. Inom pa kayo na inom Ay, isa nga pala. Itali nyo mabuti yung mga troso Babalikan natin sa Makalawa para maibaba sa Kapatagan. Yung dalawa sa inyo, maiwan dito. Doon sa pasilungan, bantayan nyo yung mga troso Yes, boss. Sige. Magpapatuloy ang paniningil. Ano yun? Ikaw na naman. Tigilan mo na ako. Ay, anong Naldi, pinapatigil mo ba ako? Boss mo ako, pinapatigil ko to. Hindi. Yung boses ng babae, boss. Ako, ito na naman. Nagsalita na naman siya. Kinakausap na naman niya ako. Nagagalit na sila. Hindi ko na mapipigil ang dapat mangyari. Ano mangyayari? Anong paniningil? Bakit hindi ka magpakita para maniwala sila sa akin? Umahimik ka nga, Naldi. Tigil mo na yung palabas mo, Boss, nagsasalita siya. Umiiyak yung babae. Hindi na rin niya mapipigil ang dapat mangyari. Baliw ka na talaga, no? Nakainom ako, boss, pero hindi ako baliw. At lalong hindi ito palabas. Talaga may kumakausap sa akin. Maniwala ka, boss. Maniwala kayo. Boses ng babae. Oo na, sige na, Para maniwala kami sa'yo, sabihin mo dyan sa kausap mong babae, magpakita sa atin lahat. Kung talaga totoo siya at hindi imahinasyon mo lang, sabihin mo magpakita siya sa atin, Magpakita siya at kausapin din kaming lahat. Nay, si tatay po nasaan? Nasa labas, anak. Nilagyan ng tukod ang magkabilang dingding ng bahay Maya-maya, paakyat na ulit yun. Ay, ayan na pala si tatay. Napakalamig sa labas. Ang lamig ng tubig ulan. Sandali at ikukuha kita ng tuwalya at pamalit ng t-shirt. Ako na po, nanay. Bilisan mo, Heidi, Lady, hindi pang karaniwan yung lakas ng ulan. Nag-aalala ako. Baka rumagasa na naman yung putik galing sa bundok. Huwag naman sana. Malapit tayo sa paanan ng bundok Malalagay din tayo sa panganib kung... Narinig mo ba yung Leti? Napakalakas ng kulog. Hindi pa siguro titigil ang pag-ulan nito. Naku po, Naldi, Leti! Lumabas kayo sa bahay niyo! Lete! Lumabas kayo dyan! Siguro Labas na! Tatay, tatakot sila. Ano ba nangyayari? Sila. Pero Kurita, sa lakas ng daguntong siguradong nagising na sila doon. Ay, Lale! Lete! Magsilabas kayo! Bilisan niyo! Isama niyo na yung mga bata! Tay! Kurita! Ano ba? Ang mga troso! Gumugulong mula sa bundok! Bilisan niyo na! Diyos ko po! Troso ang tumagtagundong! Yung mga bata! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Abala! Ipakas sa dali-dali namin! Pwede nating dalhin! Wala! Kailangan ito sa atin nating mga sarili! Leti! Wala ako nakahawa sa tatlong bata! Heidi! Umawa ka sa akin! Kayong dalawa kumapit kayo sa tatay mo! Huwag kayong bibigil sa kanya! Hindi! Yung mga tao nakatira sa paanan ng bundok, nagtatakbuhan sila palayo. Mga troso yung tumatagundong, hindi kulog. Hindi tulog ng kulog ang ingay na nadidinig namin. Ano ko? Melencio! Ano bang ginagawa mo? Ay, tumakbo na tayo! Ay, mga troso kasama na rumaragas ang pote! Mga troso namin yan, ay! Alam ko! Ay, pero kailangan iligtas na natin ang ating mga sarili! Hindi. Hindi ko pwede pabayaan mawala yung mga troso ko. Hindi pwede! Hindi pwede! Gawin mo! Bumalik ka rito, Melencio! Troso!
patuloy ang paggagasan ng putik at troso. Nasaan na yung mga tao kong iniwan sa taas ng bundok? Ano nangyari sa kanila? Kalikasan. Hoy! Yung bumae! Ikaw yung boses na nadidinig ni Dante! Ako nga. Katapusan mo na. Wasak ang aming bahay. Tinamaan ang mga trosong galing sa bundok. Ganon din ang bahay namin, Corita. Nasira to ng putik at troso. Wala nang paraan para makuha pa namin ang mga gamit sa loob. Pero buhay tayo. Yun ang importante. Buhay tayo at ating mga anak. Ang natirang bahay na nakatayo pa. Lahat na narito sa paanan ng bundok sinira ng putik at troso. Dahil ito sa mga nagtotroso. Dahil sa mga walang habas na pumuputol ng punong kahoy. Corita, mag-ingat ka naman sa pagbibintang. Si Naldi ang isa sa mga pumuputol ng puno sa ating lugar. Alam ko, Mang Pepot. Pero hindi rin nalilingid sa ating lahat na iligal ang ginagawa nilang pamumutol ng mga puno. Wala ka rin karapatang basta magbintang. Ang lahat ay dulot na nagdaang bagyo. Dulot to ng kalikasan. Wala may gusto na mangyari ito. Kalikasan? Hindi ito dulot ng kalikasan. Ay, sino pa dapat si Sinarde? Aber, sino? Ganti to ng kalikasan. Tumingin kayo sa bundok. Halos kalbo na ito. Wala nang puno na sumisip sa buhos ng ulan. Ay, kalokohan yan. Tatay, dapat kumbinsihin mo si Melencio na itigil na ang iligal na pagputol ng mga puno. Hindi maaari. Maraming magugutom. Kasama na tayo ron. Hanap buhay ang pagtatroso eh. Kapag hininto ni na Melencio ang operasyon, marami pamilya magugutom dahil mawawala ng hanap buhay ang mga padre de pamilya. Dito sa evacuation center. Hanggat hindi pa tapos ipatayo ang temporary na pabahay na ipinangako ni Mayor. Nagugutom na po ako, Nay. Oh, nagbibigay na sila ng libreng sopas. Tayo na mga anak. Pumila na rin tayo para mainitan ng sikmura natin. Corita, ikaw ba yan? Giniginaw ka ba? Eto, may isa pa kaming jacket. Bigay rin to mula sa mga donasyong damit. Hindi ako giniginaw, Letty. Nag-aalala ko sa tono ng salita ni Mang Pepot kanina. Parang kinakampihan niya pa yung mga illegal loggers eh. Paano kung maulit-ulit nangyari? Paano kung may mamatay na? Corita, asawang mo, pagsabihan mo. Hindi mo ba naiisip, Letty? Ngayon lang ito nangyari sa ating bayan. Dito tayo nagsilaki. Nakita natin kung gaano karaming puno ang dating nasa bundok. Pero ngayon, halos kalbo na ito. At kapag nagpatuloy ang patuloy na pagputol ng mga nagtutroso,
Maaaring higit pa sa nangyari ang sumunod na trahedya. Hindi naman siguro, Kurita. Lalo na ngayon, nakita naman ni Mayor ang nangyari. Siguro kikilos na sila. Gagawa na sila ng paraan na mapatigil ang mga illegal na logger. Ang totoo, gusto na rin kumalas ni Naldi sa grupo ni Melencio eh. Tana, huwag ka nang umiyak. Sa tingin mo, Letty, mapapatigil nilang mga yon ang mga tulad ni Melencio? Hindi ko alam. Pero sana kumilos na sila habang wala pang nawawalang buhay sa ating bayan. Boss Melencio, sigurado ko bang pagkatapos ng pagragasa ng Putik at Troso, naririto pa sa bundok yung dalawa nating kasama? Hindi ako sigurado, pero dito natin sila iniwan eh. Kaya dito natin sila hanapin. Boss dito! Oh. May dalawang hindi. Tao ba ang mga to? Nardi, tao sila. Sunog na katawan ng dalawang tao. Pero paano? 2 araw na malakas ang ulan Rumaragasa yung Putik at Troso mula rito sa bundok, pero silang dalawa, sunog na sunog yung katawan. Oo nga. Paano nangyari to? Teka, hindi natin sila pwedeng ibaba sa kapatagan. Ilibing na natin sila dito. Hindi. 4 na silang namatay. Dapat ka nang maniwala, Boss Melencio. Ano? Yung boses ng babae na palagi kong naririnig, totoo siya. Nag-iiganti ang kalikasan. Boss Melencio, dapat na nating itigil ang pagputol ng mga puno. Medyo napalayo yung karamihan sa atin sa bundok, pero ayos na rin to. May kanya-kanya na ulit tayong bahay, di ba? Mas maganda pa nga dahil, yari na sa kahoy. Salamat kay Mayor. Tama yun. Tama ka dyan, Mampepot. At sa oras na makalusot kami sa mga bantay sa ibaba ng bundok, kukunin namin yung mga troso, ha? Alam ko yung iba, nandun lang sa gilid ng ilog at siyang binabantayan ngayon ng mga tauhan ng pulisya, ha? Tama yun. Pinaghirapan niyo yun eh. Dapat lang na kayong makinabang. Oo, siya nga. Teka muna. Si Naldi, bakit hindi natin siya kasama ngayon? Meron ba siyang nasabi sa'yo? Ano naman ang dapat niya sabihin sa akin? Uminom na lang tayo. At kapag nabawi niyo ng mga troso, tiyak magiging pera na ulit ang mga punong pinutol niyo. Kinabahan ka ng magaling na lalaki ka. Ba't ayaw mo na sumama kina ng Melencio? Nakita niyo ba yung nangyari, Tay? Naniniwala akong dahil yun sa walang habas na pagpatay ng mga puno. Anong pagpatay ang sinasabi mo dyan? Ang kalikasan ang kayang magpatubo ng panibagong puno. Ay, sa gano'ng katagal na panahon? Ha? Maaaring totoo yung sinasabi mo, Tay. May tutubo pang panibagong puno, pero sa bilis ng pagputol na ginagawa namin, maraming pamunang trahedya ang mangyayari bago may lumaking panibagong puno. Demonyo paniniwala yan, puro ka ganyan. Ikaw ba'y naniniwala doon sa mga pinagsasabi ni Kurita? Napapaliw na yung babae niyo. Tay. Yung tinig ng mahiwagang babae. Yung tinig na ako lang ang nakakarinig. Ito yung sinasabi niya sa akin. Ayaw maniwala ni Boss Melencio pero naniniwala akong totoo siya. Yung tinig na yun, hindi siya imahinasyon. At kapag wala pang naniwala sa akin, natatakot ako sa susunod na pwedeng mangyari. Ano ka mo? Ayaw mo na magbalik sa trabaho?
Ayoko na mag-operate ng chainsaw. Ha? Pagkatapos ng mga nangyari, ayoko nang pumutol ng puno. Ano ko, Han? Nagkataon lang yun, Aldi. Ngayon, mas higpitan na natin ang pagkakatali ng mga troso, okay? Para umulan man, hindi ito babagsak pababa ng bundok. Hindi lang naman yun eh. Nakikita mo ba yung kabundukan? Malapit ng makalbo. Hindi man ako nakapag-aral, nakikita kong pag nagpatuloy pa ang pagputol ng mga puno, paulit-ulit rin ang pagragasa ng putik sa kapatagan. Hihintayin pa ba nating may mamatay sa mga nakatira sa kapatagan? Hindi mangyayari yan. Isa pa, Naldi. Kapag tinigil ang pagputol ng puno, wala nang kabuhayan ng mga kasama natin. Sa kahoy tayo kumikita eh. Pag tinigil natin to, ano magiging hanap buhay natin? Ano? Hindi ko alam. O, kita mo? Pero ako, babalik ako sa pagtatanim ng gulay. Yun naman din yung dati kong hanap buhay. Nasisira ka na pala ng bait eh. Kapag nalaman ko nagsisinungaling ka sa akin at sasama ka lang sa ibang grupo ng nagtotroso, tanda mo, Naldi, tanda mo, ipapakulong kita. Mag-iimbento ako ng kaso para hindi ka pakinabangan ng iba. Tama na siguro ang paghahanda natin sa lupa. Pahinga muna tayo, Letty. Malawak na rin ang nahihanda nating taniman. Napakainit ng araw. Naroon sa lilim ng puno ang dala kong tubig. Uminom muna tayo. Sige. Ay, pati ang tubig. Mainit na rin. Sobrang init ng panahon. Sa tingin mo, Naldi, pipilitin ka pa rin ni tatay na bumalik sa grupo ni Melencio? Siguro. Hanggat nariyan ang grupo ni Melencio, siguradong hindi ako titigilan ni tatay. Palaging manghihinayong sa pwedeng kitain eh. Nagsisisi ka ba sa desisyon mo? Hindi naman. Kaya lang, hanggang ngayon naiisip ko pa rin yung mahiwagang tinig ng babae ron eh. Naririnig mo pa rin ba siya? Naniniwala ka na ba sa akin? Gusto kong maniwala dahil ang tinig na naririnig mo, siya ang nagkumbinsi sa'yo na lumayo na kina Melencio eh. Letty, hindi lang ang tinig na yon. Kung ganun, ano pa, Naldi? Ang sunod-sunod na kamatayan ng mga kasama ko. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa ibang tungkol dito. Naldi, natatakot ako sa aksidenteng pwedeng mangyari sa pagputol namin ng puno. At ayokong mapahamak ako at maiwan ko kayong mag-iina. Ayoko ring may mangyari sa'yong masama. Sana nga. Sana nga wag na tayong guluhin ni tatay. Ayoko na talagang bumalik bilang chainsaw operator ni Melencio. Bilisan yung mga kilos, ha? Yung pako na kailangan, ha? Kompleto na. Mas malalaking pako dapat, ha? Mas mabuti, mas matibay ang bubong. Pahamak yung nagdaang bagyo, ha? Hindi natin mapapakinabangan ng mga troso na natangay na rumagas ang putik. Sa pagkakataon to, siguruhin natin hindi na matatangay ang mga troso. Okay? Tayo mismo ang magbababa nito sa kapatagan. Dito sa bukid, payapa na ako. Pagkatapos kong ihanda ang lupa, maglalagay na ako ng punla. Maaaring hindi kasing laki ng kinikita ko sa pag-ooperate ng chainsaw ang kikitain ko rito, pero tahimik ang kalooban ko sa ginagawa ko. Ha? Ang hangin. Biglang nagkaroon ng hanging malakas at... Paalam. Paalam? Bakit? Sandali, sino ka ba talaga? Bakit ayaw mo magpakita sa akin? Hindi ko na mapipigil ang nakatakda na. Nakatakda na? Ano ba ang dapat mangyari? Bakit ganyan lagi ang lungkot sa boses mo?
Wala na ang gubat na tahanan namin. Isa-isa na ring namamatay ang mga tulad ko. Kami ang bantay ng kalikasan. Pero babalik na kami sa aming pinagmulan. Malupit ang tao. Sakim. Hindi! Nagkakamali ka! Heto ako, Naldi. Diwata? Isa kang diwata? Marami kami. Pero ang paulit-ulit na pagputol ng mga puno na amin ding tahanan, isa-isa nang namatay ang mga kapatid kong diwata. Ako na lamang at ang aming inang kalikasan. Hindi titigil hanggat hindi nakikita ng tao ang kanilang kamalian. Nawala siya. Sandali! Paano hindi titigil? May mangyayari na naman bang trahedya? Pero paano? Ano ang... Wala nang hangin. Wala na rin ang tinig. Diwata, sana hindi kami madami sa galit ng inang kalikasan. Masarap ang ginawa mong suman. Hindi masyado matamis, ah. Kaya nga dinalan ko kayo ng mga bata. Pero maiba ako, Leti. Sa tingin ko, tama ka. Tama saan? Maaaring ang diwata ng kagubatan na nakikipag-usap kay Naldi. Ha? Pero bakit kaya si Naldi lang ang nakakarinig sa kanya? Baka talagang inborn ng ganong kakayahan ni Naldi. Hindi pa? Tsaka sinasabi nilang may mga taong nakakakita at nakakausap ng mga lamang lupa o kaya ibang kaluluwa. Totoo kaya yun? Bakit nga yung asawa mo? Sa kanya nagbibigay ng babala ang mahiwagang tinig. Pero hindi nga lang malinaw kung ano ang babala. Katulad niyon. Sa naikwento mo sa akin, umiiyak na yung tinig ng babae. Tapos, hindi na raw niya mapipigilan yung nakatakdang mangyari. Teka, alam mo, Leti? Parang nawalan tuloy ako ng ganang kumain. Kurita naman. Bigla akong naisip. Paano kung ang sinasabi pala ng diwata, malilipol tayong lahat? Ano ka ba naman, Kurita? Hindi naman siguro. Ilang beses na tayong naligtas eh. Leti! Huwag mong kalimutan. May Diyos tayong matatakbuhan at madadasalan. Sa Kanya tayo humingi ng proteksyon kung totoo mang may mangyayari pang trahedya. Tay, kaninang umaga ko pa raw naglalasing. Dinalan kita ng pagkain, Kaya mo ako. Hindi mo na lang naman ako sinunod eh. Buti pa ubusin ko na lang natitilo akong pera sa alak. Tay, yan naman gawing mahirap sa akin ang pagbabagong buhay. Pwesteng pagbabagong buhay yan. Ano bang binalikan ko mo sa pagtatanim? Ha? Kailan ka pa, Kailan ka pa magkakapera? Habang naghihintay ka ng ano yan, paano tayo? Tutunga nga habang kumakalamang sigmula. Tay, Ba? naglilinis ako ng ibang taniman. At doon, kumikita ako ng pambili ng bigas at ulam. Ano yun? Kontento ka na sa ganon? May samantalang kay Melencio, libo-libo yung kinikita mo. Ayoko na pong pagtalunan natin to. Sana, Tay, tigilan nyo na rin ang paglalasing. Tigilan mo na rin ako. Para naman luminaw yung pag-iisip nyo. Hindi lang pera ang mahalaga sa buhay ng tao. Higit na mahalaga ang buhay na maaapektuhan kapag nagpatuloy ako makisama sa mga taong sumisira sa kabundukan.
Hindi mo ba sasabihin kay Melencio ang pakikipag-usap sa'yo ng Diwata? Hindi naman siya maniniwala sa akin eh. Ay nako, pakiusapan mo ang Diwata na magpakita rin kay Melencio. Baka maniwala na si Melencio at itigil ang pagputol ng mga puno. Letty, hindi mo alam kung ano ang nangyari sa bundok. Hindi na siya makikinig sa akin. Walang konsensya si Melencio. Mas mabuti nang sarilinin na lang natin ang mga sinabi ng Diwata. At magdasal tayong anumang paghihigandi ang pwede pang mangyari, hindi tayo madamay. Sana hindi tayo idami ng kalikasan. Mga bata, siguruhin niyong mahigpit ang pagkakatali ng mga bagong puto na puno, ha? Para habang pababa tayo dito sa bundok, walang dudulas o dadaustos. Okay? Opo, boss! Okay. Hawakan niyo mabuti yung lubid. Yung pangatlong troso, ihandaan niyo na rin, ha? Tinatali na, boss! Kailangan madala na natin ito sa buyer. Ilang linggo na tayo walang kinikita, eh. Handa na kayo? Bababa na tayo! Bababa na! Sige, boss! Mahigpit na ang pagkakatali ng mga troso! Sige, tayo na! Dahan-dahan na paglalakad, ha? Maputik pa rin ang daan! Dahan-dahan! Boss! Mukhang umuulan! Ayaw mo! Kailangan tumuloy tayo! Kapag nagpapigil tayo sa ulan, baka hindi na bilhin itong pinaghirapan natin! Sige na, diretso lang! Huwag niyo intindihin yan! Hindi pa babagsak yung ulan na yan! Naldi, mukhang uulan na naman. Sayang naman, nag-uumpisa pa lang umusbong ang mga punla. Ay, Diyos ko. Kung ulan man po, huwag naman sanang napakalakas. Maaano ng mga tanim namin. Nakakapagtaka naman. Ang init ng panahon kanina, hindi ba? Huwag ka sanang magtagal yung magiging ulan eh. Ayoko masayang yung pinaghirapan natin. Mababaw pa ang mga ugat kapag nasobrahan ng tubig sa taniman. Mabubunot ang mga punla at masasayang ang ating puhunan. Ayoko mangyari yun, Letty. Nakita nyo? Tumigil din ang ulan. Sige lang, tuloy sa pagbaba ng bundok. Buhatin ulit yung mga troso! Buhat! Hey, boss! Ayos! Sige! Uy! Parang tinamaan si Rodelio! Ayun o! Tinamaan! Napitawan yung troso! Hoy! Sakay mo muna! Hoy! Bakit yung binitawan niyo mga troso? Si Rodelio tinamaan ang kidlat! Hindi kayo! Balik sa pagbuhat! Bumalik kayo! Gugulo pa babae mga troso! Hindi ko ito kaya pigilan mag-isa! Kumilos kayo! Dumudalas tayo mga troso! Huwakan niyo yung mga tayo! Hindi pwede tumulas sa mga troso! Kukumpis kayo na pag nahulog sa ilo! Tulungan niyo ako! Hayaan niyo na yung si Rodelio! Hayaan niyo na yung patay na yan! Wala na tayong magagawa dyan! Ang mga troso! Yan ang mahalaga! Huwakan niyo! Hindi na namin kaya, boss! Kumalas ang lubid sa troso! Ano ko? Mas Melencio! Isa siyang nadadagalan ako mga sa troso! Kinamit ako ng lubid! Baka pati ako namumula lubid sa kamay ko! Hindi ko matanggal! Matanggalan din ako ng troso! Hindi! Letty? Naldi? Ay, Diyos ko. Alam niyo na ba nangyari? Kurita, bakit? Ano nangyari? Sa bundok, ang grupo ni Melencio, pinilit nilang ibaba yung natitira pa nilang mga pinutol na puno. Ano nangyari? Bakit namumutla ka? Meron sila sa paanan ng bundok. Pinagkakaguluhan ng mga kababaryo natin. Kurita, bakit? Ano ba talaga nangyari? Anong lagay nila, Melencio? Bakit yun ang tsura mo? Nakakakilabot na nangyari sa kanila eh. Lahat sila patay. Hindi. Paano? Lumilitaw na nadaganan o nagulungan
naman sila ng mga troso pababa. Mabaging langit! Pupuntahan ko sila! Naldi! Hindi na makilala si Boss Melencio. Nadurog ang kanyang buto, dugo ng muka. Kung hindi niya suot yung kanyang damit, hindi siya makikilala ng nanay niya. Kung hindi ka bumitaw sa pagsama sa kanila, baka napasama ka sa namatay. Ipinag-adya ka ng diwata. Salamat sa kanya kung nasaan man siya ngayon. Kung naririnig mo ako, kung nakikita mo kami mag-asawa, sana sabihin mo kung paano namin maibabalik ang gubat na nasira. At sana, Naldi, kumilos na ang pamahalaan para mapahinto na ang illegal logging na matagal na nangyayari dito sa lugar natin. Malaman yung mais na tinanim nyo ni Naldi? Salamat sa Diyos. Kahit paano, marami kaming maibebenta ngayon sa bayan. At dahil tumulong ka sa aming mag-ani, syempre may porsyento ka rin. Para si Mang Pepot yung tatay mo. Tulad ng dati ko, Rita, hindi mapahiwalay sa alak niya. Ay, naku talaga yung si Mang Pepot, oo. Nalusaw na yata ng alak ang utak. Pero, hindi pa rin tayo dapat magsawa ng paalala sa kanya. Naldi, Kurita, ang sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Siguro nga ang buhay laging may pag-asa. Pero yung tatay mo, Naldi, laging nakaasa. Nakaasa sa'yo. Ayos lang yan, Gorita. Sana rin tuluyan ang magbalik ang katahimikan dito sa lugar natin. Tapusin na natin ang pag-ani ng mais para mabenta na natin to. Sige. Ano nangyayari? Ano pinagkakaguluhan dito? Tatay, sabi po nung kapitbahay, may nahuli na namang illegal na pumuputol ng puno sa kabilang bundok. Pinagbawal na ng local government na magpatuloy pa ang pagputol ng puno sa mga bundok na nakapaligid sa atin. Utos na din ang ahensya ng gobyerno na namamahala sa kalikasan at natural resources. Kalokohan! Kulang lang sa lagay ang mga taong yan eh. Kapag natapalan ng sapat na halagang pinagbabantay ni Mayor sa paanan ng bundok, at sa kahit aling bundok pa rito sa atin, nakaw, mauubos na naman ang mga puno. Kaya nga ho naghahanap na rin sila ng mga volunteer na taga rito mismo. Bakit hindi ka magboluntaryo, tatay? Tutal, wala ka rin lang trabaho. Ay, Leticia, di ko gusto yung tabas ng dila mo, ha? Tatay, ang ibig ko lang sabihin, para hindi ka lagi inom lang ng inom. Tama naman si Letty. Ano bang mapapala nyo sa alak? Magkakasakit lang kayo dyan eh. Kung magboboluntaryo kayong tagabantay ng gubat at kabundukan, may allowance ka pa, tay. Magandang ehersisyo pa sa katawan. Kung sabagay. Tay, kakampi natin ang kalikasan kung iingatan din natin sila. Alam niyo, napatunayan ko na yan. Kaya sana sa pagkakataong to, maging tagapagtanggol ka na rin ng mga puno at kalikasan. Hindi lang pera ang mahalaga sa buhay ng tao. Kailangang marunong din tayong magmalasakit sa pinagmumulan ng ating pagkain, kaligtasan at malinis na hangin. Walang iba kundi ang mga puno. Iniisip mo na naman ba yung diwata? Oo. Mula nang mamatay si Melencio, hindi na ulit nagkaroon ng putik na rumaragasa mula sa bundok. Napatigil na rin ang mga illegal logger. At ngayon, volunteer na si tatay sa pangangalaga ng gubat at mga puno, pero hindi mawala sa isip ko yung diwata.
Maganda ba siya, Naldi? Teka nga. Ikaw ba nagseselos ka ba? Hindi. Hindi pa ako nakakita ng Diwata eh. Sa mga comics lang. Maganda ang drawing nila eh. May hawig ba sa mga nababasa natin? Mahabang tenga niya, pataas at matulis. Yung mata niya, maganda, kumikinang. Kulay mais ang buhok niya at ang damit niya. Yung damit niya nga, no? Alam mo, ngayon ko lang napagtanto eh. Wala siyang damit. Ha? Hubad ang Diwata? Nababalot ng dahon ng buong niyang katawan. Hanggang leeg. At nung nagpakita siya, sobrang lungkot niya. Humangin ng malakas. Kahit nasa loob tayo ng bahay. Naririto siya. Naririto ang Diwata. Pero, paano? Ito na ang huli. Diwata, nagpakita kang muli. Nakikita ko rin siya. Totoo nga. Mabuti ang iyong asawa. Salamat. Patuloy niyong protektahan ang natitirang gubat at mga puno. Ang nawala, hindi na maibabalik pa. Mananatili na akong mag-isang Diwata sa gubat. Pero maligaya ang puso ko sa nakita kong pagmamalasakit ngayon ng mga tao sa gubat. Pero, paano yung mga namatay? Maaari ko na bang sabihin sa otoridad yung nangyari sa kanila? Yung biktima nung chainsaw at yung 2 nasunog ang katawan. Naldi, ano ba yung sinasabi mo? May mga nagbuwis ng buhay, Letty. Isa sila sa dahilan kaya humiwalay ako sa grupo ni Melencio. Gawin mo ang nararapat. Ipagpatuloy mo ang mabuti at tamang pamumuhay. Ibabalik ito ng kalikasan sa masaganang ani sa iyong taniman. Hindi namin kayo pababayaan. Paalam. Paalam, magandang Diwata. Ngayon, mabibigyan na ng maayos na paghahatid sa huling hantungan ng mga kasama kong namatay. Ngayon, makakapagsalita na ako at masasabi ko na ang katotohanan.